Hello guys, magandang araw sa ating lahat at syempre magandang araw sa lahat na manonood ng video ng tamang araw sa inyo. Sa video natin ngayon guys, sasagot tayo ng katanungan ng isa nating viewers. Ang sabi niya, hindi daw kumakain yung hamster niya at hindi na rin umiinom ng tubig. Tapos namamayat. Ganito guys, una, ganito yung dapat natin gawin. Pero kung di pa kayo nakasubscribe guys, mag-subscribe muna kayo at syempre i-click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng videos natin na i-upload. So ito po, kung hindi kumakain at umiinom ang hamster mo, maaaring may problema sa kanyang kalusugan guys. So pag ganun yung nangyari, ang una mong gagawin, ganito po, suriin ang kalagayan ng iyong hamster. Tingnan mo kung may pagbabago ba dyan sa ano niya, sa appearance niya, kung nagiging irritable ba siya or may pagbabago ba sa ugali niya, mas matamlay ba siya or masyadong gumagalaw. Ganun, tapos suriin mo rin yung katawan niya kung may sugat ba o pamamaga or kung nagtatai ba siya. Tapos syempre pakiramdaman din yung katawan kung masyadong payat o matigas ang tiyan niya. Maaaring may sakit yan guys pag ganun. Pag matigas at payat, maaaring may sakit. So isa yon sa dahilan kung bakit hindi kumakain yung hamster natin at umiinom. Tapos guys, syempre susubukan nating painumin at pakainin yan. Ang gagawin natin, yung paborito niyang treats ibibigay natin or bigyan natin ng sariwang pagkain. Subukan natin yung malalambot na pagkain tulad ng ano ba to guys, yung pagkain ng bata, yung walang lasa, yung walang mga pampalasa, or nilagang itlog, ngayon, or saging. Yan, subukan natin ipakain yan sa hamster natin pag ayaw niya kumain. Syempre yung paborito niya, yung mga fresh vegetable, yung mga crispy, subukan din natin yan. Yan. Tapos guys, kasi minsan kaya hindi rin kumakain yung hamster natin, kaya hindi rin siya kumakain kasi yung ngipin nga is lumalaki. So kailangan talaga natin i-check lahat ng parte ng katawan niya para makita natin, baka kasi ayun din yung dahilan. Minsan kasi ganun, yung ngipin niya lumalaki, so hindi siya makakain ng maayos. Tapos syempre pag may sakit, hindi rin siya makakain. Tapos syempre guys, ganito, yung tubig baka marumi na yan, so palitan natin ng bago. Tapos maglagay din tayo ng ano guys, yung LC-bit. Yan, pwede natin haluan yung tubig ng LC-bit or dextrose powder, pwede natin lagyan yan. At the same time, i-make sure natin na malinis yung inuman niya. Ngayon naman kung ayaw niya pa rin uminom or ayaw niyang mag-ano talaga sa tubig niya, pwede naman tayo gumamit ng syringe guys. Yung walang karayom syempre, baka kasi mamaya matusok pa yan yung hamster natin. Ayun yung gagamitin natin para painumin siya. Tapos syempre, ayun din yung gamitin natin para pakainin siya kung ayaw niya talaga. So syempre guys, ganito, titingnan din natin yung environment niya. Kasi minsan kasi guys, pag sobrang malamig yung environment niya or sobrang init, nagdudulot din yan ng mga ng mga stress sa hamster natin. So pwede maka-apekto yan sa metabolism niya, pwede maka-apekto yan sa katawan niya, or malaking epekto rin yan para sa kanya. So susuriin din natin, baka kasi minsan yung kulungan ng hamster natin is naiilawan or naaarawan direct from sunlight. Hindi po pwede yung ganun guys. Tapos minsan naman sobrang tutok sa aircon, sobrang lamig na, so magkukos din po yun ng stress. Tapos syempre iwasan din natin yung sobrang ingay, kasi alam naman natin na hindi maingay, hindi ano yung mga ano natin sa ingay. Tapos syempre sa mga stress, yan, ayaw niya sa mga ano guys, sa mga predator. Baka natatakot siya kasi baka mamaya na kikita niya yung mga pusa dyan or napupuntahan yung kulungan niya, kaya hindi siya kumakain, hindi siya lumalabas dun sa hides niya. So nandun lang siya, natatakot siya na baka mamaya atakihin siya. Tapos guys, kung ganun pa rin, tapos napapansin nyo nagiging worsen na, pwede naman siya natin dalhin sa veterinaryo. Mas mainam pa rin na may professional advice tayo para sa kalusugan ng ating alaga syempre.
Kasi napaka-importante nun guys na maagapan natin. Hindi naman kasi mamaya kasi akala natin ay okay lang kasi kumakain naman siya kahit paunti-unti. Pero nakikita nyo nangangayayat na pala. Tapos may iba palang sakit. Baka hindi nyo alam may wet tail na pala or respiratory stress yung hamster natin. So kailangan natin siya agapan. Pag within 24 hours, after 24 hours hindi pa rin nagbabago, so deadly na yun guys para sa hamster natin. So kailangan natin siya ipa-check talaga. Yan. Kasi mamaya lumabas kasi dyan pag mahigit na 24 hours, baka may mga ibang sintomas na yan, tulad ng pagtatae or pag-ubo or paghinga ng mahina. Yan, dapat na talaga siya dalhin sa veterinaryo kasi napakadelikado na po niyan para sa ating alaga. Yan. So ayun lang guys, kung hindi kumakain, uulitin ko, kung hindi siya kumakain guys, kung hindi siya kumakain at umiinom, number 1, kailangan mo i-check yung kalagayan ng hamster mo. Tapos syempre, number 2, subukan mong painumin at pakainin. Yan. Tapos syempre, sa number 3 natin, suriin din yung environment. Yan, i-check mo lahat yan guys, para make sure na wala kang makakaligtaan. Tapos pag na-check mo na yan, tapos tingin mo okay naman siya, na-check mong okay yung lahat na yun, yung 1, 2, 3 natin, okay na yun. Tapos may napansin ka, nagtatain na yung hamster mo, tapos paubo-ubo siya, tapos mahina na yung paghinga niya, pwede po natin siya dalhin sa vet. Ngayon, kasi mas alam ng professional yung kailangan gawin. So yun lang po guys, sana nasagot ko at nakapagbigay ako ng konting kaalaman sa inyo sa pag-aalaga. At syempre kung may tanong pa kayo, pwede lang kayong mag-comment sa video natin, tapos sasagutin natin yan sa next video. So yun guys, maraming salamat. At ulitin ko, kung hindi pa kayo na-subscribe, please click subscribe and click the bell button para ma-notify pa kayo sa iba naming videos na i-upload. Thank you guys.